Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Diyos na buhay at tayo po ay magsisimula sa gawain ng ating Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos at purihin sa kanyang kabutihan. Tayo po ay manalangin. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Ito ang araw na binigay mo sa iyong mga anak upang patuloy na magpuri at magpasalamat kahit sa gitna po ng mga problema, pagsubok at pandemic namin dinaranas, O Diyos. Salamat, Panginoon, nagsabi mo sa iyong salita, hindi lamang, Panginoon, sa mga pagpapala, sa mga kabutihan mo, ikaw ay purihin at dakilain, kundi maging sa gitna ng mga problema at pagsubok, dapat namin kayong pasalamatan at purihin sapagkat ikaw po, Diyos, na pinanggalingan ng lahat ng bagay sa aming buhay. Naniniwala kami na kami po ay, kapag kami ay hiwalay sa inyo, wala po kami magagawa. Kaya aming Diyos, sa araw nito kami po ay nagtitiwala na sasamahan mo kami upang magiging matagumpay ang iyong gawain sa hapong ito. Aming Diyos, pinupuri ka namin, tinutulog namin sa inyo sa hapong ito ang patuloy na pagpapahayag ng iyong salita, maging sa iyong lingkod na gagamitin si Bishop Larry de los Santos, maging ang bawat staff na narito, ay samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos at magiging matagumpay ang iyong gawain. Aming Ama, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, anuman ang aming mga kasalanan. Linisin mo kami, O Diyos. Patawad sa lahat ng aming mga karumihan. Patawad, O Diyos, sa lahat ng mga nasabi namin na hindi kaya-aya sa iyo, God. Hayaan namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy manguna at paglinis sa buhay po ng bawat isa sa amin. Upang kami karapat-dapat na sumamba at magbigay ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, Ama. Hallelujah.
natin sabay ng Panginoon. Let's continue to worship God. Hallelujah.
ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Okay, thank you, Pastor Arnold, for that wonderful praise and worship. And now we welcome you to our FB Live PCMI Manila Sunday Worship afternoon here at PCMI. So, guys, just sit back and relax. And later on, ay makikinig po tayo ng salita ng Diyos. As we go along, we will have a song number para po sa inyo. Rise alone when I glory, though I could pride myself in battles won. For I will bless beyond the measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies couldn't equal to the grace by which I stand in Christ's love. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me set up free my source of strength, my source of hope is Christ alone. Rise alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek the greater honor, just to know Him more, and to count against my losses to the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let me set up free my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me set free my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Christ alone. We just put our trust to Him alone. And this afternoon, we're gonna hear a word of God to be given to us by our beloved Bishop Larry Billy Santos. Praise the Lord. Praise God. Maraming salamat sa Diyos.
Marami pong salamat sa Diyos dahil tayo po ay nagkakatipon sa oras na ito. Tayo po ngayon ay magkakasama para po pag-aralan ang salita ng Diyos. At nagaganap po tayo na sa hapon po ito, bagaman tayo po ay nasa lugar ng pandemic, at ngayon po ay muli tayong babalik sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Naniniwala po ako na ang Diyos ay meron pa rin magandang plano para sa atin. Kaya po, bagamat hindi po tayo nagkaroon ng face-to-face ngayon dahil napakahigpit po sa barangay natin, marami pong kaso infected ng tinatawag na virus, ay magpapatuloy po tayo sa ating panambahan kahit po ito ay online. At ako'y naniniwala na the same God na kumikilos sa lugar ng pagtitipan ay the same God din po na kumikilos sa atin sa online. Naniniwala po ako na kahit meron pong mga suliranin tayong pinagdadaanan, mapagtatagumpayan po natin ito. Naniniwala po ako na ang mga bagay na ito ay pinahintulot ng Diyos. Definitely, I believe this is not work from God. Hindi po ito trabaho, hindi po ito gawa ng Diyos. It was designed and planned of the enemy. Gawa po ito ng kaaway. Sabi ng John 10:10, I have come, the thief have come to steal, to kill, and to destroy. So, ang magnanakaw po ay gumagawa ng ganitong mga gawain. But kahit po siya gumagawa, God can use it for His glory and for His purpose. God can turn these evil things into a positive one. Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapong ito, habang kayo po ay nasa inyong mga sambahayan o nasa labas man po kayo, saan man kayo naroon, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 21 verses 1 to 15. Ito po ay may kaugnayan sa triumphant entry ni Jesus Christ. So our topic is entitled Triumphant Entry, a Message of Hope. Ulitin ko po, our topic is entitled The Triumphant Entry, a Message of Hope. Sabi po sa ating teksto sa Matthew chapter 21, beginning with verse, I would like to read only the verse, two verses. Yung pong verse, pinaka-central verse po natin nasa verse 10. Sabi po sa verse 10, Then the multitude who wept before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Yan po yung matatagpuan nating talata mula po sa salita ng Diyos. Sa oras nito, nais ko pong tayo saglit na yumuko at manalangin sapagkat naniniwala po ako na ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ako na ang Diyos ay may magandang plano para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Sa oras po ito, nais ko pong bigyan muna ng diin bago tayo manalangin that the church is not in a building. Ang isang sambahan o isang iglesia ay wala po sa building. Ang iglesia po ay ang bawat taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. We are the Church of Christ. Tayo po ang iglesia ni Kristo. Tayo po ang iglesia ng Panginoon. Maaaring pong masara ang mga churches, mga church building ngayon. Maaaring pong nakasara ang mga gusali na gaganapan ng mga panambahan. Pero kailanman ang gawain ng Diyos ay hindi nasasara. Amen po? Kung saan mayroong tao, naroon
ang Panginoon. Kapag ang Espiritu ay nanaan sa puso ng tao, naroon ang panambahan. Sa oras po ito, gusto kong tayo po ay tumalakay tungkol po sa triumphant entry. At kalimitan po, alam natin na ito po yung tinatawag na Palm Sunday. Amen po ba? Palm Sunday. Ito po yung tinatawag natin na Palm Sunday. So, dito po, from the message of the Palm Sunday, makakakita po tayo ng pag-asa sa kasalukuyang nagaganap sa buong sandaigdigan. Ano po yung nagaganap sa buong daigdig? Nagkakaroon po ng tinatawag na pandemya. Ang latest po na napakalaki na po ng bilang na apektado, ilang milyon na po ang apektado at ilang mga tao na po ang sinawing palad. Sa Amerika lamang po, 555,000 na po ang nasawing palad, no? Kung hindi po nagkakamali. At ang dami-dami pong mga namatay sa iba't ibang lugar po, no? 555,000 na po, no? Out of million, marami pong namatay. Alam natin, napakalaki po ng populasyon ng Amerika. Pero ganun pa man, kahit po tayo ay may pinagdadaanan na ganitong sakuna sa buong mundo, meron pa rin pong pag-asa sa pangalan ng Panginoon. So, tayo pong lahat ay yun po at tayo saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos, kami po ay naniniwala na sa kabila ng pandemya nito, Ikaw po ay gumagawa ng himala sa aming mga buhay. Kayo po ay kasama namin at kailanman hindi mo kami iwanan, hindi pababayaan man. Sa kabila po ng mga pangyayaring ito, naniniwala po kami na meron ka pa rin pong gagawin na magandang bagay. Meron ka pa rin pong gagawin himala sa buhay ng bawat isa. At sa oras mong ito, dalangin namin ang mensahe mo ay maghatid ng pag-asa sa puso ng mga taong nakikinig sa oras na ito at sa mga tao pang makakapanood ng aming online service na ito. Pinaniniwalaan po namin na sa iyo ay walang mahirap. Sa iyo ang lahat ng bagay ay posible. Sa iyo ang lahat ng bagay ay mapangyayari. Naniniwala kami sa Diyos namin pinaglilingkuran, the God who is able to do exceedingly abundantly and above all what we ask or think to the power of Christ working in us. Father God, kayo po ang kumilos sa aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na mag-convict sa bawat isa at ihatid mo ang mensahe ng pag-asa sa bawat pintuan ng tahanan na makikinig at manunood ng online service na ito. At naniniwala po kami, ikaw ay gagawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa oras na ito and we claim your promises in the Word of God. We claim your promise in the prayer of Jabez that you will bless us indeed. You will continue to enlarge our territory. You will put your hands upon us so that no evil will harm us. And you will give the desire of our heart. We decree and we declare the power of Psalm 91 over our lives na ikaw ang matibay ng muog at sandala namin sa panahon ng kabagabagan. Walang pestilence, walang famine, walang virus na makakalapit sa amin. Even though 1,000 fall on our left side and 10,000 fall on our right side, they will never come near to us. And you will send your angel to guard over us. At nakatitiyak po kami ay patuloy mong iingatan. Muli, binabalik namin sa iyo lahat ng pasasalamat. At kami naniniwala, this is the day of victory. We give you back all the praises and all the glory. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord. Palapan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Sa oras po ito, gusto ko pong pangunahan kayo ng isang pag-aaral. Medyo ititwist lang po natin ng konti. Sapagkat ito po, araw na ito, ay selebrasyon ng tinatawag nating the Palm Sunday. Palm Sunday po. No? Bakit po tinawag na Palm Sunday? Kasi po, ito yung araw na pumasok si Jesus sa City of Jerusalem. No? Ginamit niya yung East Gate, doon siya pumasok, sakay-sakay ng isang donkey. At pagpasok po niya roon, ng lahat ng mga taong naroon na sumusunod sa kanya ay nagsisigawan.
At sabay-sabay po silang kumuha ng sanga, dahon, ng olibo. Yung iba po ay kumuha ng kanilang balaban, inihagis po at nilatag ito sa dadaanan ng Panginoon. At sabay-sabay po silang sumigaw, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Yan po yung binitawan ng mga taong sumusunod sa Panginoon habang si Jesus ay nakasakay po sa batang asno. Subalit, ang mensahe po na gusto kong bigyan ng pansin ngayon ay patungkol po sa nagaganap sa mundo. Ito po yung tema natin. How to cope up with this pandemic. Ulitin ko po. How to cope up with this pandemic. This triumphant entry was recorded in the four gospel. 4 na ebanghelyo po ang nagtala nito. Makikita natin to sa ating teksto sa Matthew chapter 21, 1 to 15. Pangalawa po, makikita natin yan sa Mark chapter 11, verses 1 to 11. Pangatlo po, makikita natin sa Luke chapter 19, verses 28 to 40. At panghuli po, sa John chapter 12, 12 to 19. 4 na ebanghelyo ang nag-record po ng pangyayari ito. Ibig sabihin, napakahalaga po nito. Bakit po? Napakahalaga sapagkat ito po ay itinala nino. Itinala po o naitala sa 4 na ebanghelista. So, ito pong pag-aaralan natin ay may magiging impact sa ating bilang isang mananampalataya. Okay po, nais kong simulan po ito sa ginawang utos ng Panginoon sa mga disciples. Sabi po sa chapter 21, verses 1 to 4, Now, when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, ano po nangyari? Then Jesus sent his 2 disciples, saying to them, Go into the village opposite, and immediately you will find a donkey and a colt with her. Loose them and bring them to me. And anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them to you. And verse 4, all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. Lahat po ng mga pangyayaring naitala sa pagpasok na sa Jerusalem ay mga kaganapan ng mga hula at mga sinabi ng mga propeta. Makikita po natin dito ang 4 na malagang mensahe na gusto kong iiwan sa inyo. Una po, start with the letter X. Humble yourselves before God's presence. Ulitin ko po, humble yourselves before God's presence. For the first time sa ilang taong pagmiministeryo ng Panginoon dito po sa Israel, this is the first time na makikita natin na yung mass o yung mga tao, the masses, ay sumigaw po at in-acknowledge nila si Christ as their King. Sabi po dito, Hosanna to God, Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Makikita po natin dito na tinanggap po ng mga mamamayan ang pagdating ng Messiah. They have a wide concept about the Messiah's first coming. Alam po nila yun. Nakasulat po yun sa aklat ng mga propeta. Sinulat ni David, sinulat ni Zechariah, sinulat po ni ng ilang pang mga biblical characters sa Old Testament, ang pagdating ng Panginoon na siya ay paparito sa unang pagkakataon para po iligtas, tubusin ang tao sa kanilang kasalanan. Pero, ang tinitingnan po ng mga Israelita is somebody who is a
powerful king that will deliver them from the Roman Empire. Ang tinitingnan naman po nila ay ano? Ay isang hari po na magpapalaya sa kanila sa kamay ng mga Romano. Yun po yung kanilang tinitingnan. Pero, pansamantala lang po yung solusyon na kanilang tinitingnan. They don't know that Jesus came. Si Kristo po ay pumunta para ibigay ang hindi po immediate solution, but eternal solution to the spiritual problem of all mankind. So number 1 po na makikita natin dito na mensahe. Kita natin po yan sa verses 1 to 5 o 1 to 8 po. Humble yourselves before God's presence. Pansinin niyo po, ano yung familiar na makikita nating sinakyan ng Panginoong Jesus? Sabi po, donkey. Pero pansinin niyo po, doon sa binasa natin kanina, may isang ina at anak. Sa palagay niyo, saan sumakay si Kristo? At bakit dalawa yung sinama? Bakit kasama po yung nanay at yung anak? Hindi niyo po pwedeng makuha yung anak na hindi mo sasama ang ina. Mag-iiskandalo yung anak. Baka magwala. So magkasama po ito. Pero nakapagtataka, si Kristo hindi sumakay doon sa donkey. Saan siya sumakay? Doon sa colt. Doon po sa anak. Kung titingnan niyo po, yung batang donkey po, medyo mababa po yun. Amen? Mababa. Which signifies Christ's humility. Sa Philippians chapter 2, tinatagubilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na tayo magkaroon ng kaisipan ni Kristo. Ano po yung kaisipan ni Kristo? Na siya, bagamat Diyos, ay hindi niya pinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Sa halip, siya po ay naging masunurin sa Diyos katulad ng isang alipin. Oo, sumunod sa Diyos hanggang kamatayan. Speak about humbleness. Napakaliwanag po ng pangako ng Panginoon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Hindi pa po nagaganap ang pagtalikod ng Israel. Alam na ng Diyos ang magaganap. Sapagkat sinabi niya, kapag dumating ng oras na kayo'y tumalikod sa Diyos, tumalikod sa akin, mangyayari sa inyo ang mga bagay na ito. Sinaysay po ng Panginoon yung mga pangyayari. Pero pagkatapos po, sa likod po ng mga sumpang yun, meron pong pangako. Ano po ang pangako? 2 Chronicles 7:14. If my people that was called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Ano po ang magiging pag-asa ng Israel kapag dumating na po yung panahon na sila'y tumalikod at pinarusahan ng Diyos? Ano po? Ang sabi doon, if my people that was called by my name shall humble themselves. Nung pagpasok po ni Kristo sa Jerusalem, doon sa East Gate, hindi po siya nakasakay sa kabayo. You know, if we will study the background, yung hari po, if he wants war with another kingdom, he will ride with a horse. Kapag gusto po niya ng digmaan, sasakay po yan saan? Sa isang kabayo. But if he wants peace with another kingdom, he will ride a donkey. Ulitin ko po, kung gusto po niya ng digmaan, sasakay siya sa isang kabayo. Pero kung gusto po niya at hatid niya ay, ang hatid po niya ay kapayapaan, sasakay po siya sa donkey. Sasakay po siya sa donkey. Ano po ba? May ilan lang pong magandang tingnan natin kung ano ang donkey. Ano po ang donkey ay may dalawang malaking tenga. Bakit po kaya? Palagay mo, Kuya Sandy, bakit may dalawang malaking tenga ang donkey? Wala ba kayong idea? Pastor Arnold, bakit may malaking tenga ang donkey? Sensitive siya sa pakikinig. Wow, very good. No? Yung isa po, kung bakit malaki ang tenga ng donkey, sensitive yan sa pakikinig. Kahit napakalayo, maririnig na po niya agad. Pangalawa po, bakit malaki ang tenga? It will serve as a collant. Ito po ay nagsisaving pampalagi. Pool.
para maging pool po yung donkey. At alam niyo po ba, isang nakakatuwa na pastime ng donkey, he loved to roll over with the dirt. Siya po ay gustong-gusto po niyang gumugulong sa dumihan. No? And you know, the donkey lifespan is between 30 to 40. 30 to 40 po. So makikita po natin, Jesus Christ died on the cross at the age of 33. So nasa lifespan po siya nung donkey. Pero ang pinakamaganda po na simbolo ng donkey is the symbol of humility. Hindi inangkin ni Kristo yung pagtawag sa Kanya bilang hari ng mga Hudyo. Sapagkat alam na Jesus yung puso nila that one day they will cry out that king na tinatawag nila na hari ay papako nila sa cross. Alam po yan ng Panginoon. Alam niyo po ba, this time, nakita po ng mga tao na si Kristo ay hindi po isang makapangyarihang hari. Siya po ay isang mapagpakumbabang hari na naparito para iligtas ang sanlibutan. So number one po, humble yourselves before God's presence. Dito po natin makikita, no? Dito po natin makikita na ang Panginoong Hesus, no? Kaya po niyang sumakay sa kabayo. Kaya po niyang gawin, no? Kaya po niyang gawin na magmalaki. Kaya po niyang labanan ang Roman Empire. Kaya po niya. Sapagkat siya ang nagtatalaga ng hari. Siya ang nagbababa ng hari. He can destroy the kingdoms of the earth. Kaya po niya. Kaya po niyang sirain ang bawat kaharian. Kaya po niyang talunin. Pero ito po ang napakaganda. Hindi po ginamit na Jesus yung kapangyarihan niya as king. Because He came to save the world through their sins. Naparito po ang Panginoon para iligtas sila. Saan? Sa kanilang o sa ating mga kasalanan ang buong sanlibutan. Si Kristo po ay naparito sa lupa not for temporary salvation. He came for eternal salvation ng mankind. Sabi ko nga po kanina, hindi po immediate solution yung dala ng Panginoon. Ang dala po ng Panginoon, eternal solution. Yung mamatay po siya sa cross at iligtas ang kasalanan ng mundo. Para po, hindi natin matanggap ang parusa ng Diyos. So number one po na makikita nating mensahe ng Palm Sunday, no? How to cope up with this pandemic. Paano po tayo makaka-cope up sa pandemic na naranasan ng buong mundo? Number one po, humble yourselves before God's presence. Kanina po sinabi ko, hindi ito gawa ng Diyos. Kung pandemic sa buong mundo, 221 nations are affected by this virus. Pero 2 milyon na po ang bilang ng namatay. Pero kung i-compare po natin ito 100 years ago, doon po sa tinatawag na Spanish flu, 50 million po ang namatay during the Spanish flu noong 1900. So after 100 years nangyari po ito, at 2 milyon na po higit na tao ang namatay po at sinuwagpanan sa pandemya nito. Pero praise God, purihin po ang Panginoon, hindi po niya gawa ito. Ito'y gawa ng kaaway. Pero may nangyayari po sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po nangyayari? People are kneeling in the street. People are crying to God. People are walking in humility. Sila po, ang mga tao po sa iba't ibang bansa ay nagpapakumbaba kayo. Lumuluhod sa lansangan, dumadalangin sa Diyos. Bakit po? Ito ang kailangan ng Panginoon. Sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people that was called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Yung donkey po is a sign of humility. Hindi sumakay si Jesus sa mother donkey, sumakay si Jesus sa bata, doon po sa baby donkey, para ipakita ang pagpapakumbaba.
Alam niyo po, kapag nakakita ka po ng isang yung war horse, malaki po ang mga war horse sa ordinary horse. No? War horse, mas malaki po yun. Ginagamit sa digmaan. And then, ordinary horse na sinasakyan po ng mga tao. At meron din po tinatawag, meron pong donkey. At yung old donkey. At meron pa hong batang donkey. Yung old. Hindi po sumakay si Jesus doon sa tatlo. Sumakay po si Jesus saan? Sumakay po si Jesus sa batang donkey. Sa batang asno. Bakit po? Sapagkat nagpapakita po na siya, bagamat Diyos, ay nagpakumbaba. Para matupad ang sinabi ng kasulatan. He will die for the sins of the world. Siya ay mamamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Pangalawang bagay po na gusto kong bigyan natin ng pansin. Nasa verses 9 and 10 po. Verses 9 and 10. Start with the letter O. Letter O po. Oblige yourself to look for God's salvation. Ulitin ko po. Oblige yourself to look for God's salvation. Pansinin niyo po yung sinabi sa verses 9 and 10 na binasa ko kanina. Sabi po sa verse 9, ang ganda-ganda po ng pagkakasabi dito sa verse 9, when the multitudes who wept before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Pangalawang bagay po, oblige yourself to look for God's salvation. Obligahin po natin ang ating sarili na hanapin ang pagliligtas ng Diyos. Wala pong malakas sa panahon ngayon. Wala pong mayaman sa panahon ngayon. Malakas, mayaman, tinatamaan po ng virus. Pero may pangako ang Diyos sa Psalm 91, verse 6 and 7. Even though 1,000 fall in your left side and 10,000 fall in your right side, but they will never come near to you. Pangako yan ng Diyos. Huwag po tayong magmalaki na mayaman tayo. Huwag po tayong magmalaki na malakas tayo. Pero po kilala, pastor pa po siya. No? Pero hindi po siya natin kasama. Pastor po siya ng isang grupo. Ang doctrine po niya ay Pentecostal Oneness. Mayaman po siya, napakayaman niya, dami niya pera. Pero tinamaan po siya ng virus. Isang araw lang po ang lumipas sa ospital, patay po agad siya. Wala pong sinisino ang virus na ito. Pwedeng tamaan kahit sino, bata, matanda, kahit sino po pinag-iingat. Pero, ang tanging po makapagliligtas lang sa atin ay walang iba kung hindi ang Diyos. Amen po ba? Pansinin niyo po yung word na Hosanna. Para maliwanagan natin. Ano ba yung ibig sabihin ng Hosanna? Pag binuksan po natin ang Psalm 118, Psalm 118 verse 26, malalaman natin kung ano yung ibig tukuyin natin ito. Sabagat itong Matthew chapter, yung binasa po natin sa Matthew chapter 21 verse 9 and 10, is the fulfillment ng mga prophecy ng Diyos sa Old Testament. At ano po ba ang sinabi ng Psalm 118 verse 26? Psalm 118 verse 26, ito po ang sinasabi. Sabi po dito, save now. Hosanna means save now. Nung dumating si Jesus, gusto niyang iligtas ang Israel sa oras na yun. At ano po ang sabi pa ng Psalm 118 verse 26, save now. I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. You know what is the meaning of Hosanna? God will nang binanggit na Hosanna. Bakit po? It means God can save you now and He can send prosperity. Nagpapasalamat po ako sa very positive outlook ng World Bank sa Pilipinas. Sabi niya sa mga bansa raw po na apektado nitong virus na ito, nitong pandemic na ito,
Philippines can recover at the span of 2 years. Sa loob lamang daw po ng 2 taon, makaka-recover ang Pilipinas. Bakit po? Despite of this pandemic situation, yung build program po ng pamahalaan, it's working and near to completion all over the Philippines. Brother and sister, ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Sabi po doon, Hosanna means save now. O Lord, I pray. O Lord, I pray, send your prosperity. When we look to God for salvation, He will not only save us from our sins, He will bless us. Pagpapalain po niya tayo. Amen po ba? Pagpapalain po niya tayo. Bakit po tayo pagpapalain ng Diyos? Yan po yung pinaka-plano niya. Tama po ba? Sabi po ng Jeremiah chapter 20 ng verse 11, For I have a plan for you, a plan not to harm you, but to prosper you, and to give you hope in a future. Tandaan niyo po, when we humble ourselves before God's presence, obligado po ang Diyos na iligtas ka at pagpalain ka. Amen po ba? Yeah. Obligado po ang Diyos na iligtas ka at pagpalain ka. Hindi lamang po yung Hosanna ang nais kong bigyan ng pansin. Pag binuksan niyo po ang Gospel of John, chapter 12, inirecord po doon ni John yung salitang sa verse 15 po, Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on donkey's colt. Binungad po ng Panginoon sa kanyang salita. Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. Batang asno po. Nakaupo daw ang Panginoong Jesus. Saan daw po? No? Sa batang asno siya dumarating. Sino po yung dumarating? Yung hari. Ang ganda po, di ba? Ito po ay fulfillment ng Zechariah chapter 9, verse 9. No? Kikita po natin yan sa Zechariah chapter 9, verse 9. Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. Hindi sumakay si Jesus doon sa ina, sa donkey, sa mother donkey. Bagamat kasama ng mother donkey, yung colt, yung batang donkey, sumakay po siya doon sa colt, hindi po doon sa donkey, sa malaki. Sumakay siya doon saan po? Sa bizero, sa batang donkey. No? Una, nagsisimbolo po yun ng kawalang malay, kawalang luwag. It symbolizes sinless state of the Lord Jesus Christ. Ito po ay simbolo ng kalagayan ni si Kristo po ay walang sala. No? Doon po siya sumakay sa batang asno. Pero ang word na binitawan po ni Zechariah, Fear not, daughter of Zion. Alam po natin, paulit-ulit na sinasabi ito ng mga pastor, there are 366 commanded by God not to be feared of. 366 na command ng Lord na huwag matakot. It is not a negative command. In fact, it is a positive one. Huwag kang matakot. Although it started with the word na not, no? Huwag matakot. O sa English po kasi nauna yung fear bago yung not, no? Fear not. Huwag matakot. Fear not. Huwag matakot. Ito yung pangalawang mensahe. Hindi ka lang ililigtas ng Diyos. Hindi ka lang pagpapalain ng Diyos. You will send prosperity. Ibibigay po sa iyo ng Diyos yung tapang para huwag kang matakot. Anuman ang sitwasyon mo ngayon. Ulitin ko po. Anuman ang sitwasyon mo ngayon, huwag kang matakot. Maring sa barangay mo po ay merong COVID infected, huwag ka pong matakot. Huwag kang matakot. Maring yung kasama mo sa bahay ay mayroon, huwag ka pong matakot. Maring boss mo nagkaroon, huwag kang matakot. Maring buong mundo po ngayon ay meron.
huwag pa rin tayong matakot. Bakit po? Kasi ang Diyos, pag nangako, ito. Numbers 23 verse 19. Numbers 23 verse 19 says, God is not like a man that should lie. Whatever He promised, He will fulfill it. And whatever He said, He will do it. So, pangalawang bagay po, dalawa na po. Una, verses 1 to 8, humble yourselves before God's presence. Pangalawa, oblige yourself to look for God's salvation. Pangatlo po, nasa verses 12 and 13. Prepare your heart for God's power and visitation. Ulitin ko po. Prepare your heart for God's power and visitation. Alam niyo po, pag tinignan natin yung ibang ebanghelyo, Mark, specifically Mark, makikita niyo po yung sunod-sunod na pangyayari ng mga event. Makikita niyo po yung mga sunod-sunod na pangyayari. Ang susunod pong mga talata ay makikita natin na nangyari pa ho ito kinabukasan. Ano po yung susunod na mga talata? Yung pong verse 12 to 13, yung pagpasok na Jesus sa templo. Ano pong ginawa niya nang pumasok siya sa templo? Pinaalis po niya yung mga nagtitinda doon ng mga, nagtitinda ng mga animals. Bakit po ba may animals doon sa temple? Ginagamit po yun sa sacrifice. Tapos bakit niya tinaob yung mga mesa ng mga namamalit ng mga pera, ng mga salapi? Kasi yung pera doon, ginagamit po para sa temple tax. At alam niyo po ba, ang halaga po ng palitan, sobrang doble po. Sabi po ng mga scholar, 7 times from the original price. Kaya, nagalit ang Panginoon nang pumasok po doon sa temple. At ang sabi niya, ginagawa niyo itong pugad ng pusakan na kriminal at mga magnanakaw. Alam niyo po, hindi aksidente. Bakit sa Matthew po, tuloy-tuloy yung pangyayari. Di ba? Verse 1 hanggang 15. Wala pong sinabi the next day. Sa Book of Mark, may sinabing the next day. Actually, the next day pa ito nangyari. Pero specifically po, bakit intentionally, tinuloy-tuloy po ito ni Matthew sa kanyang panulat. Alam niyo po, kung aaralin natin mabuti, yung mapa, ganito po yan eh. Ito po yung East Gate. From this gate, pumasok siya. At malapit po sa gate na yan, ay yung tinatawag na military barracks. Yung tinatawag po ng mga scholar na San Antonio. Tawag po nila San Antonio Camp. No? It's a military camp. Meron po at least mga 2,000 na mga mga sundalo. No? Pero, no match po yung mga sundalong nariyan. Kung mag-aalsa ang mga Hudyo, matatalo talaga nila. And they need only one powerful leader. And they believe that Jesus is the anointed one. Naniniwala sila na si Jesus po yung pinili. Alam niyo po, sa halip na dumiretso si Jesus papunta doon sa military camp at lusubin, ibagsak ang Roman Empire during that time. Saan po dumiretso si Jesus? Sabi po dito, then, yung po sentence na ginamit eh, di ba? Then, Jesus went into the temple. Dinerecho po ng gospel ni Matthew, yung pangyayari, hindi po binanggit yung next day. Bakit po? May focus po si Matthew kung bakit na ito dinerecho. Bakit po? Kasi inaasahan po ng mga Hudyo na pangungunahan sila ni Kristo na lusubin ang military camp, kunin yung mga armas doon at ibagsak ang Roman Empire at maglaban o magrebelde. Pero ano po ba? God knows what He commanded. Siyang nag-utos na igalang at magpasubmit sa lahat ng pamalaan. Sa mga namumuno. In fact, nasabi po ng Bible sa Romans chapter 13, those who are in government are servants
of the Lord. Servants of God. So we need to submit to them. Hindi po mag-aalsa si Jesus. Hindi siya lalaban sa pamalaan. Sa halip po, saan siya pumunta? Pumunta po siya sa templo. Anong ginawa niya sa templo? Nilinis po niya ang templo. Ano po yung pangatlong punto natin? Prepare your heart for God's power and visitation. Ito po ang na-miss ng mga Hudyo. Ito po yung na-miss nila. Na-miss nila, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero yung pagbisita ng Diyos, na-miss nila. Kaya, nung si Jesus po, ay umalis. Umalis po dyan sa Jerusalem. Di ba sabi po, nung gabi na, sabi po, then he left them and went out to the city of Bethany and he lodged there. No? Saan po nag-lodge si Jesus? Sa Bethany. Alam niyo po, may pangyayari po dyan, mababasa natin sa ibang ebanghelyo. Umiyak ang Panginoon. Tiningnan niya ang Jerusalem. At sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, hindi mo nakita ang pagbisita ng Diyos. At dahil sa ginawa ito ng Israel, ano po ang parusa? Ang parusa po, walang batong maiiwan na nakatayo sa kapwa bato. Sinabi na po ito ni Christ. So, sasabihin po niya yan sa Matthew chapter 24 na magtanong mga disciples kung kailan siya muling magbabalik. Sinabi ni Jesus, dahil hindi nila nakita ang pagbisita ng Diyos, sila'y nakatalaga na maparusahan. 80-70, walang batong naiwan sa kapwa bato. The temple was destroyed by Roman Empire under General Titus, who later became a Roman emperor. Alam niyo po ba mga kapatid? Gusto kong bigyan ng diin yung pangatlo. Prepare your heart for God's power and visitation. Ang nangyayari po ito sa buong mundo, pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At pagdalo ng Diyos sa mga tao. Alam niyo po ba? Bakit naligtas yung mga Hudyo nung nagkaroon ng quarantine, nagkaroon ng lockdown sa Egypt? Kasi wala pong lumabas ng tahanan. Kung ilang araw po na merong salot na dumating, 10 salot po, hindi lumabas po yung mga Hudyo. Andun lang po sila. At nilagyan po na maisalitang kailang pintuan at tarangkahan ng dugo ng kordero. Nilagyan po nila yun. Ng dugo ng kordero. Kaya nga po na andun po yung tinatawag nilang celebration na tinatawag ng Passover. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Maring hindi niyo ito napansin, pero gusto ko itong bigyan ng pansin. Alam niyo po ba, ang sinasabi po dito, it is not Palm Sunday, pagkakabanggit dyan. Ang banggit po dyan sa Bible, sa Gospel, in the 10th day of Nisan. What is Nisan? Sa ating calendar. Nisan is April. Katumbas po yung 10th day of Nisan is April 6. April 6 po. Ano bang very iconic event na nagaganap during that 10th day of Nisan? This is the day na kung saan po ay naghahanap sila ng perfect sacrifice. A perfect lamb. Perfect sacrifice. Ito po yung araw na hinahanap na nila yung perfectong kordero. At kapag natagpuan nila ito, after 4 days, no? After 4 days, on the 14th day of Nisan, ihahandog na po nila ito sa templo. You know the significance? During that time, na pumipili ang mga pari ng perfect sacrifice, dumating si Kristo papasok po ng east gate ng Jerusalem. And He is proclaiming Himself to be the one who came in the name of the Lord. Siya na yung katuparan ng bulan ng mga propeta. Sabi po ni John the Baptist, nung binabautismo niya si Kristo, Behold,
This is the Lamb of God that will take away the sins of the world. Tingnan niyo po. Naghahanap ang mga pari ng perfect sacrifice na lamb. Pero hindi na nakita yung perfect sacrifice na inihahanda ng Diyos. Na kapag napatay na ito, matatapos na ang lahat ng paghandog. Matatapos na lahat ng hirap ng mga tao. Sapagkat this Lamb of God, He will take away the sins of the world. Brother and sister, maaaring sa oras po ito, lumalaganap ang salot sa buong mundo. Nagkakaroon pa ng mga variants. Now is the time to prepare your heart for God's power and visitation. Dinadalaw po tayo ng Diyos sa panahon ito. Ulitin ko po, dinadalaw tayo ng Diyos sa panahon ito. And last but not the least, hulaan po natin kung anong huling letter. The last letter is letter E. Letter E po. Ulitin po, review natin. Number 1, verses 1 to 8. Humble yourselves before God's presence. Yung donkey po, it symbolizes what? It symbolizes humility. Humble yourselves before God's presence. Pangalawa po, letter O, verses 9 and 10. Oblige yourself to look for God's salvation. He is our Hosanna. Hosanna means God save now, and send your prosperity. At yung pangalawang pangako po doon, hear na, huwag tayong matakot. God is the same yesterday, today, and forever. He will never leave us nor forsake us. In this moment of pandemic, God will save us. Pangatlo po, prepare your heart for God's power and visitation. Dapat tanggapin mo si Jesus sa pagdalaw. You need to give up something. Tinaob na Jesus yung palitan ng pera. Pinalalis na Jesus yung mga hayop sapagkat gusto niyang malinis ang templo para sa kanyang pagdalaw. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Tandaan niyo po, we need to prepare our heart for God's power and visitation. And last but not the least, letter E, experience God's presence and deliverance. Linggo po, experience God's presence and deliverance. That's sa verse 14 to 17. Sa verse 14 to 17, makikita po natin yan. Lumapit po yung mga blind at mga lame. Sabi po sa verse 12, then the lame and the blind came to him at the temple, and he healed them. But when the priests, the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, the children cried out at the temple and saying, Hosanna to the Son of David. They were indignant. Imagine po, nagpupuri na yung mga tao dahil nagpapagaling ang Panginoon. Ano po sinasabi ng mga priests? Ano po ang naging action ng mga priests? They are very indignant. Galit sila. Sa John chapter 12 po, yung John chapter 12 verse 19, look, the whole world is with him. Sabi po ng mga high priest, buong mundo kasama na ni Kristo. Kaya po, very jealous sila, very indignant sila. Wala silang nagawa. Sinisiraan nila si Kristo, pero hindi nila siraan. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ay nagpapagaling. Ang Panginoon ay nagpapalain. Ano po nangyari? The blind and the lame were healed. At ang mga bata ay nag-aawitan. They sing Hosanna to the Son of David. Tinanong po nila si Jesus. And sabi po ni Jesus, ano po ang tanong nila? Do you hear what these are saying? Nag-aawitan po yung mga bata at nag-iiyakan. Hosanna to God in the highest. Sabi po ni Jesus sa mga skriba, hindi niyo ba naaalala ang kasulatan? Ano ba ang sabi? Sabi po, out of the mouth of the babes and nursing infants, you have
perfected praise. Kita po natin yan sa verse 16. Out of the mouth of the babes and nursing infants, you have perfected praise. Tandaan niyo po, experience God's presence and deliverance. Dito po natin makikita na ang Panginoon may layunin po kung bakit pinaitulot niya itong pandemic na ito. Sapagkat ito po yung panahon na mararanasan natin ang kapangyarihan at deliverance ng Diyos. I would like to challenge you. Sa Psalm 118 verse 1 and 29. Psalm 118 verses 1 and 29. Sinasabi po doon that the mercy of God endureth forever. Ulitin ko po, the mercy of God endureth forever. Pero gusto kong bigyan natin ng pansin yung Psalm 107. Ito po yung bukang bibig ng mga sanggol. Out of the mouth of the babes and nursing infants, you have perfected praise. Makikita po natin sa Psalm 107. 4 na beses pong inulit ang mga katagang ito. Psalm 107. Psalm 107 verse 1 po. Oh, give thanks to God, for He is good, for His mercy endures forever. 5 po pala. Verse 6 po. Next po, verse 8. Oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works of the children, or to the children of men. Verse 1, verse 8, verse 15. Oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men. Next po, verse 21 and 22. Sabi po dito sa verse 21 and 22, oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness and for wonderful works to the children of men. Let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His work with rejoicing. And last verse po, nasa verse 31 ng Psalm 107. Ano po ang sabi sa verse 31? Oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Sing praise po na pinaulit-ulit. No? Una po sa verse 1, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Pero pagdating po ng verse 8, verse 15, verse 21 and 22, and verse 31, paulit-ulit na po yung praise na, oh, give thanks to God, for the Lord, give thanks to the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men. Brother and sister, amen. Ang Diyos po ay gumagawa ng kagila-gilalas na himala sa buhay ng bawat isa sa atin. At bago ko po ibigay kay Kuya Sandy and Mike, ang mic na ito, gusto ko pong magpasalamat tayo sa Diyos. Pasalamatan natin siya. For His mercy endures forever. Yes. His mercy is new every morning. Great is thy faithfulness. There is hope in this time of pandemic. That is the message of Palm Sunday. A message of hope. Number 1, humble yourselves for God's presence. Number 2, oblige yourself to look for God's salvation. Number 3, letter B, prepare your heart for God's power and visitation. And number 4, experience God's presence and deliverance. God wants to deliver us from this pandemic. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa mensahe ng Palm Sunday na nagbigay sa amin ng pag-asa. Bagamat hindi ito nakita ng Israelita, ngayong panahon namin, nakikita namin ito. Perfect ang pagdating mo at pagpasok sa Jerusalem. Sapagkat ito ang panahon na hinahanap o naghahanap at pumipili ang mga high priest ng karapat-dapat
na may handog na kordero. At ikaw po yung kordero na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinaintulot pong mangyari ang pandemya ito sa buong mundo dahil nais mong maranasan ng mga tao ang iyong presence. Nais mong maranasan ng tao ang iyong kapangyarihan. Nais mong maranasan ng mga tao ang iyong visitation. Nais mong maranasan ng mga tao ang iyong kaligtasan. At higit sa lahat, nais mong maranasan ng mga tao na bumukal sa kanilang labi ang taos-pusong pagpupuri. Ang taos-pusong pasasalamat sa mga dakilang bagay na ginagawa mo sa ating mga buhay. Lord, we entrusted our life to you. Sa kabila po ng nangyayaring ito, patuloy ka namin pasasalamatan. Patuloy ka namin pupurihin. Dahil alam namin, ikaw ay gumagawa ng himala sa aming mga buhay. Muli po, sa lahat ng mga tao nakikinig, tinatas po namin ang pamilya ni Kuya Mel. I pray for Kuya Ernie na patuloy po siyang kumuha ng himala sa kanya. Bagamat sinasabi ng doktor na napakalit na ng tsansa para siya'y muling magising sa kanyang pagkakakoma. We pray that God be God in His life. Let your will be done sa buhay po ni Kuya Ernie Martinez. Tinataas po namin sa iyo ang sambayan ni Pastor Zani Dacurit na ngayon po ay naulila ng kanilang mahal sa buhay. Patuloy mo po silang aliwin. Patuloy mo po samahin sila sa kanilang kalungkutan at palakasin sa gitna ng mabigat na pagsubok. Lord, idinadalayan ko rin po sa iyo ang aming kapatid na si Sister Tina sa pagkawala ng kanyang asawa na si Baby. I pray that you will strengthen Sister Tina. Lord God, kayo po ang patuloy na pumilos sa buhay ni Ate Tina. Palakasin mo po siya. Humit mo po ang lahat ng kanyang pangailangan. Tinadalangin din po namin sa iyo ang company nila Ate Angelica. We pray, Lord, sa pagkawala ng kanilang boss. I pray na kayong kumilos sa kanilang company. Protectionan mo po ang mga empleyado na nagkaroon ng personal contact sa kanilang boss. I pray for deliverance. I pray for your salvation. At sa iyong kamay ko po itinataas ang lugar ng Bacood. Na ngayon po ay may isang tao na naman ang namatay. I pray, Lord, na yung mga taong infected ng virus sa Bacood, I pray for your deliverance. Matagpuan nila ang mensahe ng hope ng Palm Sunday. I pray for your visitation sa lugar po ng Bacood, sa lugar ng aming mga tahanan, sa pamilya ng PCMI, sa pamilya ng mga taong nakikinig sa amin sa online na ito. Let the power of God, let the visitation of God be abundant, and let your presence dwell in them. We give you praise and we give you thanks. This is our prayer in Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen, Amen, Amen. Of love could ever grow deeper than the love from the Father that sinks much deeper. Each passing day, by second or an hour, a love without dismay, but with awesome power. How great and merciful the kindness so real of the Father, and ever-present and wonderful is the lover of my soul. Great is thy saving grace, sanctified by the blood of Jesus. In the cross you showed to be yours.
With your eyes, oh Jesus, you set upon the path, and in your likeness I cast from your eyes. I cast the flame in the glow, the reflection of thyself, a constant reminder of a pure and perfect love. How great and merciful the kindness of me of the Father, and ever present and wonderful is the lover of my soul. Great is thy saving grace, sanctified by the blood of Jesus. In the cross you showed a pure and perfect love. Your blessing is refreshing. Your cleansing is anointing. A new heart you've given me is all I want. Receive the boundless love of Christ. How great and merciful the kindness so near of the Father, omnipresent and wonderful is the lover of my soul. Great is thy saving grace, sanctified by the blood. In the cross you showed, in the cross you showed a pure and this afternoon, we're gonna thank you and bring back all the glory as we pray our closing prayer for this afternoon. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa binigay niyo sa aming lahat for the blessed hope that we've learned this afternoon. Thank you for that message that Bishop Larry has given to us through your word, and may this word be filled with our hearts and continue to abide in us, to be with us, and to have a power in our lives, that in spite of everything, we will still have hope to Jesus Christ, our Son and our Father, and our blessed hope. And thank you, Lord, for this opportunity that nandito ulit si Pastor Arnold, and together with us, praising and worshiping your name. And as we continue until next Sunday, Lord, we still pray that you will be with us. You will be here with us. And sa lahat po na nakikinig at ang PCMI family, and to all the people that will hear this FB Live, I pray that you will touch their hearts, that you will continue to strengthen their hearts and open their hearts, that there is a God whom shall be trusted, and that is Jesus Christ, our Lord and our personal Savior. So Lord, thank you. At ang pag-ibig ng Diyos at ang salita mo ang siyang manahan sa bawat isa, sa pag-ibig, sa walang hanggan, na ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng
Diyos ay pag-ibig. Have a blessed good afternoon, and God bless us all. See you next time. Bye-bye! Ayan. Sir Arnold is in the house. Ayan. Hannah is in the house. Ayan. Siyempre, our staff. And also Bishop Larry is in the house. So thank you so much. See you next Sunday. Shalom.